Yun naman guys, isi-share ko sa inyo yung mga requirements for funeral benefits. Bago yan, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo lagi sa mga videos ko. Ngayon guys, ito yung bagong labas naman ni SSS na magiging requirements ninyo pag kayo ay claimant for funeral benefit claim. So dito, ito yung mga documents na kailangan ninyong ihanda pag mag-claim kayo. So dito naman, ito yung applicable documents based on the civil status of the deceased member and relationship of the claimant with the member. Dito halimbawa, yung namatay is married. Ayan, so makikita nyo dyan, naka-bracket siya dito sa dalawa. Ayan. So dito guys, pinakauna is if the claimant is surviving legal spouse. So kung kayo ay legal na asawa, kailangan nyo lang na requirements na ipapasa kay SSS is proof of SSS membership. Pangalawa, death certificate of member or pensioner. Of course, kailangan nila ng patunay na namatay yung miyembro. Ito yung death certificate. Pangatlo naman is marriage certificate. Of course, para malaman ni SSS na kayo ba talaga ay mag-asawa. Ito ay patunay o katibayan ninyo na kayo ay kasal. Next naman is proof of payment of funeral expenses. So, pag once kayo ay legal spouse, so guys, hindi na masyadong conflict yung pag-apply nyo dito kay SSS. So, pwede nga kayong makapag-apply ng online at wala nang madaming interview kay SSS dahil kayo ay surviving legal spouse. So, nakalagay din dito, optional na lamang yung proof of payment of your funeral expenses. Then, para naman dito sa mga claimant, dito naman, if claimant is other than legal spouse. So, kung halimbawa yung claimant is magulang or anak, so dito guys, ito naman yung mga requirements na kailanganin ninyo of SSS membership, katunayan na membro ang namatay, death certificate of member or pensioner, then the proof of payment of funeral expenses. So, kailangan may patunay kayo na ito yung nagastos ninyo sa funeral. Then, makikita nyo din guys, naka-check din yung sa dito. Ayan, dahil kayo ay, so dahil ang namatay na miyembro is married, so of course, kailangan pa ng mga additional requirements. So, makikita nyo dito, naka-check yung under dito. So, of course, ito ay kailangan yung mga requirements. Pero kung halimbawa naman, ang miyembro guys is single, ayan, makikita ninyo, ito lang din yung mga requirements niya. Ayan, so 4 lang. Pag ang miyembro na namatay is single, proof of SSS membership niya lang. Pangalawa is death certificate niya. Pangatlo is proof of payment sa funeral expenses. So, ang magulang mag-claim. Pag once na member is single, magulang yung mag-claim. Then, certificate of no marriage record or SINOMAR. Ayan. So, yung 4 na lang ng mga yan ang requirements ng claimant na ipapasa pag once na sila ay ang magulang ang mag-claim basta ang namatay na miyembro is single. And pag ang namatay na miyembro naman is married, so ang claimant anak or yung magulang. So, ito yung mga requirements na kasama. Kailangan pa guys ng duly notarized waiver in favor of the claimant, duly signed by the surviving legal spouse. So, bakit nga ba kayo ang mag-claim ng funeral benefits kung ang miyembro is married? Ayan. So, kailangan pa nila ng notarized waiver na yung napirmahan ito ng legal na asawa na pumapayag siya guys na ibigay sa inyo or kayo yung mag-claim ng funeral benefits. So, halimbawa kayo ay magulang, so kailangan pa ng waiver galing kay legal na asawa kung bakit kayo ang
pwedeng mag-claim ng funeral expenses. At ganun din sa mag-claim na anak, kailangan pa din ng duly notarized waiver kung bakit nga ba hindi yung mama ninyo or papa ninyo ang mag-claim. So bakit yung anak yung mag-claim? May waiver na pinapayagan o hinihintulutan niya kayo na kayo ang mag-claim ng funeral benefits. So kailangan ito ay may sign ng surviving legal spouse at ito ay nakanotaryo sa mga law office. Pangalawa naman is duly notarized affidavit of two disinterested persons stating that the surviving legal spouse did not pay the funeral expenses or cannot be located. Next naman is the death certificate of the legal spouse including marriage certificate with the deceased member or pensioner. Dito naman, halimbawa naman is kayo yung mag-claim, yung anak or yung magulang, kahit ang miyembro is married, pero ito ay patay na din. So, of course guys, manghingi pa rin si SSS ng death certificate ng surviving legal spouse para ma-sure din nila na patay na talaga yung legal spouse kung kaya kayo na lang yung nag-claim ng funeral benefits. Then take note din dito, the surviving legal spouse claimant may submit proof of payment of funeral expenses. Non-submission shall be require him or her to certify online that he or she paid the funeral expenses of the deceased member. So, dahil ang legal spouse ang pinaka-priority, so kahit hindi na siya makapag-submit ng proof of payment sa kanyang funeral expenses, so pwede ito, kailangan niya lang i-certify online. Kailangan niya lang ito i-certify, then pwede na siyang makapag-submit. So, pag once na kayo ay legal spouse, mas mabilis ang process at konti lang yung mga requirements. Then, dito naman sa pinakababa, nakalagay para sa case na kailangan ang over-the-counter filing, isubmit ang mga dokumentong nabanggit kasama ang mga sumusunod. So, guys, dito, kahit sabihin mong may online filing na sa SSS, so pwede pa rin kayong makapag-apply ng funeral benefits sa mismong SSS branch na malapit sa inyo. Ito yung mga requirements. Kailangan nyo magdala ng SSS Funeral Benefit Claim Application Form. Again, ito ay para lamang sa mga mag-walk-in sa SSS branch. So, kailangan nyo ng Funeral Benefit Claim Application Form. Pwede kayong mag-download nito online para ma-fill out nyo na ito at pagdating nyo sa SSS is diretso pasa na kayo. Then, next na requirements naman is, of course, kailangan ng valid ID. Next naman is proof of disbursement account. So, guys, kailangan active yung disbursement account ninyo. So, magdala na din kayo magpa-print na din kayo. Halimbawa, yung katibayan ninyo or proof of account ninyo sa inyong disbursement is statement of account or bank certificate. So, ipaprint nyo na yan para yan yung i-check din ni SSS or isa din yan sa mga requirements na hahanapin sa inyo. Next naman is kung kayo ay asawa, legal na asawa, kailangan nyo ng duly notarized affidavit na ikaw ang nagbayad ng funeral expenses. So, dito, pag once na mag-apply kayo walk-in sa mismong SSS branch, is hanapan pa kayo ng notarized affidavit na ikaw yung nagbayad ng funeral expenses. So, gagastos pa kayo sa pagpanotaryo. Kung kaya guys, I suggest na mag-apply na lang kayo ng funeral benefits ninyo online. Basta kayo ay legal na asawa, mag-apply na lang kayo online para hindi na kayo magpa-notaryo ng pagbabayad ng funeral expenses ninyo. Dahil pag once na mag-walk-in kayo, kailangan nyo pang magdala ng notarized affidavit na kayo ang gumastos ng funeral expenses at ito ay may babayaran sa law office. Nagre-range yung amount nito guys, 150 to 300 pesos. Kung kaya mas maganda pag mag-apply kayo ng funeral benefits is sa online para hindi na kayo gumastos para sa pagpa-notaryo.
So, ganun lang guys kung ano yung mga updated na mga requirements dito sa funeral benefits. So, kung kayo ay bago sa aking vlog, please consider to subscribe para updated kayo sa mga informative at updated na mga videos ko. Thank you for watching!